just last week po noong nakaraang linggo, nagkaroon na ng restricting ang mga benepisyaryo ng BFAR Saad, Special Area for Agricultural Development sa Kapalonga. Ang benepisyaryo po nito ay yung tinatawag natin na PAACAP o kaya ang Pamalakayang Asosasyon ng Kapalonga sa Camarines Norte. So nag-restock na po sila, ibig sabihin ito ay panibagong pagkulto na naman ng bagong batch, kumbaga. Kung maaalala po ninyo, I think naibalita mo din po yon, Bombo Marga, no? Yung paakap din po, nakapagtala po sila ng kita just last October ng almost lagpas 700,000 na kita galing doon sa cropping nila from March up until October. So, yung ibinili po nila ng mga fingerlings na 25,000 na bangus fingerlings para sa kanilang bagong culture period, ito po ay nanggagaling na sa kanilang sariling kita. So, kung ano yung mga kinita nila, part of that, out of 700,000 na kinita nila, part of that portion goes to their savings, yung iba pinaghahati-hatian nila, at yung iba ay para dun sa operational expenses ng kanilang kabuhayan. Halos lahat po ng probinsya kasama na po dito sa Saad program, dahil yung pinakalayunin naman po talaga nito ay matulungan yung mga maliliit o marginalized fisher folk. Just recently yung pinaka naidagdag na probinsya at ang pinakahuli ay yung Albay, dahil dati hindi po sila kasali, ngayon naisali na po sila. So yung may mga requirements po kasi yan na guidelines galing sa central office, aside from Kapalonga or yung paakap, marami pa po na mga asosasyon ang tinutulungan or benepisyaryo ng Saad, kagaya po ng San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte. Sa Camarines Sur, meron po tayo sa Goa, meron po sa Tigaon, at recently na-feature din po namin. Sumusubaybay kayo sa aming Facebook page. Kanina lang po ay i-feature namin yung kwento rin po ng tagumpay ng Goa Fisher Folk Association. Parte din po sila ng Saad program. So itong mga kwento ng tagumpay na ito ay amin po itong ibinabahagi sa ating mga kababayan para magsilbi din po na information campaign or drive na ito yung mga ginagawa ng gobyerno, at magsilbi rin pong inspirasyon at maging determinado ang ating mga mangingisda na talagang alagaan at i-value yung ibinibigay ng pamahalaan sa kanila. 5 months na culture period po na yun, that's from March until October. So doon sa culture period na yun, nakatala sila ng kabuuang 4,226 na kilo ng bangus. Equivalent po yan ng 709,000 na kita mula doon sa kanilang culture period na yon. So, kung meron silang around 22,700 na expenses. So, kung ililes mo yung expenses doon sa 700,000, yung kinita nila lagpas pa rin, mga 600,000 pa rin. So, dahil 48 po yung members ng paakap, so meron po silang mga terms dyan. So, maghahati-hati sila. Meron silang portion na paghahatian, and then meron pong portion na kailangang i-save nila, dahil good news din po, ang paakap nag-undergo na din po ang financial literacy training. So ibig sabihin, dahil meron na silang hinahawakang pera, kailangan matrain or mabigyan na sila ng kapasidad humawak ng pera. So financial literacy, how they will manage their income, tapos po part of that pumupunta doon sa operational expenses, kasi yun naman po yung isa sa mga pinakalayunin ng Saad program, ay ito yung maging matatag yung mga asosasyon, yung mga mangingisda, and they can stand on their own, maging entrepreneurs na sila, at yung kaya na nilang maging negosyante o maging mapatibay yung kanilang mga kabuhayan eventually nang hindi na kailangan ng financial help from the government. Kaya kasi nag-i-invest na yung gobyerno sa kanila. Wow naman, gusto ko ring akapin ng BFAR. Ma'am, para po dun sa iba pa, kasi alam ko po na merong mga mangingisda na hindi nila alam ito
baka meron silang fish pond na nakatenga lang. Paano po magiging membro ng isang asosasyon na yung matututukan talaga ng BIFAR? Napakahalaga po na ang isang mangingisda kung gusto niya talaga na makakuha din ng mga interventions o kaya mga tulong galing sa gobyerno. Number one, napakahalaga na maging rehistrado, dahil yun yung kumbaga master list, yun yung fish R or fish registration ng lahat ng mangingisda. So yan ang unang requirement, dapat rehistrado ka doon. And then number two, mahalaga po na may matatag na asosasyon. So kung may mga lokal na gobyerno, may mga munisipalidad na interesado na magbuo ng isang organisadong asosasyon ng mga mangingisda, pwede po kaming tumulong sa BIFAR dahil nagko-conduct din po kami ng mga community organizing, kung paano binubuo yung mga asosasyon, leadership training. Mahalaga lang din po na makipag-coordinate sila sa kanilang lokal na gobyerno kasi ang BIFAR ang pinaka-direct ang coordination muna namin sa lokal na gobyerno dahil kailangan namin kumatok sa mga LGUs dahil sila yung may jurisdiction over the area. So mahalaga yung kanilang koordinasyon sa lokal na gobyerno through the Municipal Agriculture Office. Yung requirement talaga kasi ng gobyerno, lalo na ngayon, ay dapat maging organisado, maging asosasyon. And also eventually papunta tayo doon sa pag-form ng kooperatiba kasi mas nagiging stable kasi kapag naging kooperatiba sila. So isa pa po binibuild natin dito yung spirit ng pagsasama-sama, pagkakaisa at pagtutulungan kasi mas may concern sila at may malasakit sila sa bawat isa dahil lahat sila naghihirap, may mga pagtsatsaga at lahat sila may kanya-kanyang task at ginagawa o parte doon sa mga responsibilidad. Hindi po madali pero talagang sa pagtsatsaga at doon sa pag-value nila ng mga intervensyon at mga livelihood na ibinibigay ng gobyerno, maganda rin na nakikita natin yung response nila dun sa willingness nila na gawin din yung kanilang parte bilang mga benepisyaryo. Kasi yun naman, di ba, minsan yung natin bilang mga kawani ng gobyerno, yung laging namin talagang sana ay mapangalagaan yung proyekto, yung programa dahil ito naman ay galing sa pamahalaan natin. So pahalagahan, i-value yung mga proyekto. May proseso naman po yan, pero kung talagang may mga desidido, pwede po they can organize muna among themselves basta lahat sila mga rehistrado, and then yung mga proseso pwede po silang humingi ng tulong sa lokal na gobyerno or ang local government unit naman ay nagko-coordinate sa amin para doon sa mga pag-organize ng mga asosasyon. Kasi sa ngayon nga po merong mga nag-request sa amin and yung aming mga community development officers ay tumutulong doon sa maliliit na mga mangingisda na interesado na maging organized or maging association. So kami po ay nandito para tumulong. So pero napakahalaga po gusto ko lang pong i-emphasize, napakahalaga po na makipag-coordinate po sila sa lokal na gobyerno through the Municipal Agriculture Office dahil meron po doon na 80 for fisheries. So sila po yung direct na nagre-report sa amin at nakikipag-coordinate. So pwede po silang bumisita sa LGU MAU office muna po nila. Ang BIFAR Bicol naman po sa pangunguna ng aming Regional Director, si RD Ariel Pio Quinto, ay taus-puso yung aming pakikipag-ugnayan sa ating mga mangingisda na naway ang mga proyekto, ang mga pangkabuhayan na ibinibigay ng BIFAR ay mas mapalago dahil ang BIFAR Saad Bicol sa mga banner programs ng ahensya na ang layunin ay maiangat yung antas ng kabuhayan ng ating mga maliliit na mangingisda. Naway, hindi lang yung paakap yung umangat at marami pang iba dahil sa ngayon, marami na po tayong mga kwento ng mga tagumpay. Paunti-unti may mga umusbong na at lumalago yung mga ibinibigay ng gobyerno. So, kung may mga katanungan or may mga further inquiries po, ang BIFAR Bicol po ay located sa Fabrica, Bula, Camarines Sur, or pwede naman po na bumisita sa mga pinakamalapit na Provincial Fisheries Office sa kanilang probinsya.